women wants to wonder, women wants mystery, and women always. Kumbaga sa kotse, na wala kang maparkingan, na pwede siyang mapalitan anytime pag hindi siya sumunod. Kasi talagang mababawasan at mababawasan yung spark. Kasi pagdating sa babae, ang investment laging walang kasiguraduhan. Sabi niya, sana magawan mo ng topic, Ropa, what if 35 plus na lalaki at maayos na financial, physical, mental, pwede mo na ibahay ang babae na napili mo pero walang kasal. May chance pa rin mawala ang interes ng EA? Well, my question is, bakit gusto mo nang ibahay yung babae? Gaano na kayo katagal? At anong nakita mo sa kanya? Bakit gusto mo siyang ibahay? Or bakit gusto mo mag-live-in kayo? Yun yung tanong. Kasi kung ang reason mo lang, Ropa, is para mas maraming bembang, well, I will tell you na magsasawa at magsasawa kayo sa bembang. Okay, sige, pag-usapan natin habang tumatakbo tayo. Di man lang umabot ng 1 week yung car wash natin. Putik na kagad. Anyway, so yun, yeah, my question is, gaano na ba kayo katagal? And ano yung nakikita mo sa kanya na masasabi mo na itong babae na to gusto ko na makasama or maka-live-in? Sabi mo nga walang kasal, di ba? Are you guys planning to have a kid na ba? Kahit walang kasal? So marami kang pwedeng dapat i-consider, di ba? Hindi pwede na 35 na ako, kailangan ko na mag-settle. Dahil sa ating mga lalaki, wala tayong biological clock na kagaya ng mga babae. And yun nga, my question is, ilang taon na yung sinasabi mong babae? Kaya magkaedad ba kayo or mas bata ba siya sa'yo? Kasi kung magkaedad kayo, parang pag game over na yun, 35 years old. Kasi yung chance na magkaanak ay very risky, di ba? Mahirap kasi kung let's say for example sedentary lifestyle, tapos nagme-maintenance pa, then di ba sakit sa ulo yan. And yun nga, ano ba yung nagpupush sa'yo? Bakit gusto mo nang makipag-live-in dito sa babae na to? Kung sex lang ang nagpapapush sa'yo para gusto mong makaka-live-in tong babae na to, ako na nagsasabi sa'yo, wag bro. Wag na wag. Mga tropa, wag na wag kayo makikipag-live-in sa mga babae dahil lang, or sa girlfriend nyo, dahil lang gusto nyo silang mabembang every time. Dahil tandaan nyo, ang bembang at the age of 35 bilang lalaki, yes, mainit ka, oo, pero iba yung priorities mo. Ang priorities mo is maging successful sa buhay. Ayaw mo nang, or i-maintain yung success mo. Ayaw mo nang bumalik sa dati mong pamumuhay kung sakaling hindi ka man ganun ka lupit last time, di ba? Or kung hindi ka man ganun ka successful last time. So yan ang buhay natin pag 35 ka na, di ba? Kailangan natin ma-maintain yung lifestyle, yung income natin, di ba? And we want more to provide something. Kasi karamihan sa atin, yun ang gusto natin, magkaroon ng freedom financially. So kung meron kang freedom financially, of course, you can open any doors, or you can open many doors para sa ating mga kalalakihan, di ba? Hindi yung saktuhan lang yung sahod mo or minimum, so mahihirapan tayo, di ba? Paano kung gusto natin ng ganitong buhay? Paano kung gusto natin ng ganitong lifestyle, di ba? Pero anyway, isipin mo, Ropa, ano yung mga bagay na nagpapa-motivate sa'yo bakit gusto mong kalipin yung babae? Matagal na ba kayo? More than 10 years na ba kayo? Sure ka ba na itong babae na to, pag nag-live-in kayo, talagang mapapasunod mo or hindi magda-die down yung init nyo, diba? Though mag-die down man in a way na dahil pinupurso mo yung future nyo dalawa. Gets? Kasi talagang mababawasan at mababawasan yung spark. Ang kailangan nating gawin is to maintain that. And the best way to maintain yung spark is hindi kayo magkasama dalawa most of the fucking time. Okay? Kasi mawawala nga yung surprises, mawawala yung wondering. And women always want to wonder, di ba? Yan ang mga gusto ng babae, may mystery. Kasi mawawala siya ng competition eh. Ano ibig ko sabihin? Pag nakipag-live-in ka sa babae, yung mga babae mawawala ng competition sa mga ibang kapwa niya babae. Kasi hindi pumapasok sa isip niya, nabababae ba to? Di ba? Kumbaga kahit pa paano, dapat may doubt siya na pwede siyang mapalitan anytime pag hindi siya sumunod o hindi siya kumilo sa tama. Pero pag nag-live-in kayo, usually nagiging familiar yung babae. At ayaw ng babae maging familiar sa atin. Dahil anong mangyayari? Maboboard sila. Diyan na mapasok yung, yes, I know, wala ka namang ginawang masama eh. Kahit sa mga kaibigan niya, pwede niyang erant yun. Hindi ko alam ano nangyari sa amin dalawa. Siguro masyado na kami komportable sa isa't isa. Diba? Hindi naman natin pwedeng sisihin yung pagiging komportable. Kasi everyone wants to be comfortable. Diba? Pero syempre, kadalasan, yun ang nagiging reason
kung bakit naghihiwalay ang dalawang couple or ang couple. Gets? Kaya mga ropa, wag yung i-goal yung komportabling relasyon dahil there's no such thing as comfortable relationship. Lagi may conflict, lagi kayo merong di pagkakaunawaan. Ang tanging dapat mo ilagay sa isip mo is, worth it ba itong babae na to na bigyan ko ng oras everyday? Wala ba akong mahahanap na kagaya niya? Pag ganun ang nangyari, ropa, at tingin mo wala kang mahahanap na kagaya niya, then good for you. Kasi ibig sabihin, nakikita mo na kahit papano, lamang ka or panalo ka sa babae na to. Kaya ropa, kung 35 plus ka na, sabi mo nga, mentally, emotionally, financially, physically, okay ka na. Pero, siya ba? Okay ba siya? Gusto niya ba makipag-live-in sa'yo? Tandaan mo, kumbaga sa kotse, na wala kang maparkingan, park at your own risk. Gets? Kasi, pagdating sa babae, ang investment, laging walang kasiguraduhan. Okay? Yun ngang kahit na sabihin natin mahal na mahal ka na isang babae or sabihin na natin na galing siya sa magandang pamilya, na nakilala mo na NBSB siya, hindi pa rin yun kasiguraduhan na hindi siya mafe-feel bored pag nag-live-in kayo. Ang pinaka the best niyan, ropa, kung gusto mo, kumuha ka ng place at dun mo siya patirahin para at least you can go there anytime. Gets? Kung nakatira pa siya sa magulang niya, ganun ang gawin mo. Kasi kung ilalagay mo siya mismo sa place mo, then, like I said, doon na mag-i-start na pwedeng ma-develop yung familiarity. And once na familiar na ang babae sa'yo, sa mga ginagawa mo, sa utot mo, sa amoy ng utot mo, sa paghilik mo, di ba? Sa bawat paghinga mo, mawawalan ng spark yung relationship nyo. And I don't think na yun ang gusto mo mangyari sa relationship nyo. Women wants to wonder, women wants mystery, and women always want the best guy. For you to maintain, to be the best, is you need to lead the relationship sa way kung paano na-stimulate ang emotions nila. Hindi sa paraan na kung paano na-stimulate ang emotions mo. Well, tayo bilang lalaki, of course, practicality, di ba? Para hindi ko nasusunduin, dito na lang siya sa bahay. Para just in case, sa bahay ko, siya yung mag-aayos, siya yung magluluto, siya yung maglalaba, yun lang ang ambag niya. Tapos ako na lahat magbabayad. Electricity, rent, pagkain namin, ako na lahat. So usually, ganun ang nangyayari pagdating sa live-in relationship, di ba? So sa mga ropa natin, may kwento sila. So ito, ropa, bigyan kita ng example. Ilan sa mga ropa natin, nagkwento sa atin, nung nakipag-live-in sila, hindi na nila mapaalis yung babae. Hindi na nila mapalis at patuloy pa rin sila nagbibigay ng provision at protection dito sa babae na to kahit na wala nang nangyayari sa kanila. Hindi na nga sila nagbebembangan, hindi niya alam kung anong oras uwi yung babae. Minsan ginigising pa siya pag nasa pinto na yung babae. Kumbaga ikaw dapat nagpapahinga ka na pero gigising ka pa para pagbuksan siya ng pinto. Kasi mga ropa, pag nag-live-in kayo at hindi maganda yung pagli-live-in nyo, ang laging mararamdaman mo is inis. At ayaw na ayaw mo yung ganung pakiramdam. At lahat tayo ayaw natin ng ganung pakiramdam. Kaya nga, pag napunta ka sa ganung sitwasyon or ganun na nangyari sa relationship nyo na puro inis na lang ang nararamdaman mo sa kanya, kaya konting kibot niyan, lalo maiinis ka o laging maiinis ka. Gets? Maliit na bagay lang pero inis na inis ka kasi nga, niresent mo na siya. Gets? May mga ganung relationship. Pero, I don't want to discourage you, ropa. Pero, I just want you to live in reality. We as a men, iba yung the way natin how to be in a relationship. Kasi tayo, kaya natin maging loyal sa provision at protection pagdating sa relationship. Eh siya ba? Kaya niya bang gawin yung mga duties niya o yung obligasyon niya pagdating sa relationship nyo? Kasi kung hindi, then mag-isip-isip ka. Kung nakikita mo, etong babae na to walang alam sa bahay, eh mag-isip-isip ka. Kaya mo ba siyang turuan? Kaya mo ba siyang sabihan na, babe, ganito kailangan every Monday, linis tayo. Pero may mga babae na nag-iisip, pagka-live-in na nila yung boyfriend nila, kadalasan iniisip nila maging buhay prinsesa. Yung wala silang gagawin. At karamihan sa babae ngayon, ayaw or hindi sanay magluto, hindi marunong maglinis ang bahay, ayaw na naglalaba. So ropa, ulitin ko sa'yo, anong nakita mo sa babae na to? At anong nagpapamotivate sa'yo para maisip mo na mag-live-in na kayo? Okay? So sa mga ropa natin na nakipag-live-in, kwento nyo nga sa amin, comment below kung ano nangyari sa inyo nung nakipag-live-in kayo.
sa girlfriend nyo? Maganda ba yung naidulot ng paglilibin nyo? Or mas lalong naging worse? Or dun nyo naranasan na dapat talaga hindi makipag-live-in ang lalaki sa babae? Mga ropa, uulitin ko sa inyo, kung gusto nyong ma-maintain or i-retain yung relationship nyo, be a fucking leader of the relationship. Okay? Yan ang unang-una. Pero dapat alam nyo kung saan nag-i-stimulate ang emotions ng mga kababaihan. Kasi pag hindi nyo alam yan, ang lagi lang maiisip nyo, it's okay, I'm the man, I'm the one paying the bills, at naniniwala ako dyan na obligasyon ko yon. Yes, walang problema yon. Pero my question is, nabibigyan ba niya o nasusuklian ba niya yung mga ginagawa mo para sa kanya? Kasi kung hindi, alam mo na kagad, talo ka. Okay? Pag-isipan mo na maraming beses, and I don't want na ma-impluensyahan yung decision mo. Though, tinanong mo ako, of course, sasagutin kita na totoo. Hindi ako makikipag-live-in sa girlfriend ko unless talagang matagal na kami at nakikita ko siya bilang magiging ina ng mga anak ko. Kaya ropa, pag-isipan mo, huwag kang padalos-dalos. Hindi dahil financially stable ka na, hindi dahil marami ka ng kaalaman sa buhay at kaya mo nang bumuhay, hindi ibig sabihin nun makikipag-live-in ka na. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be very mysterious mga ropa.